May napakalaking bagay na nangyari sa China at ang pandaigdigang industriya ng EV ay sabing hindi indus makabangon. Walang teaser, walang hype campaign. Tahimik lang na paglalahad ng isang makina na hindi mukhang kotse. Mukhang ang hinaharap na wala pang $16,000 ang presyo. Mas mabilis kaysa sa Tesla Model 3 ay pinapagana ng baterya na hindi nangangailangan ng lithium. Tama ang narinig mo. Walang cobalt, walang nickel, at naghahatid pa rin ng higit sa 500 kilometrong saklaw. Pero pang ibabaw lang yan. Sa loob, buong autonomiya, antas ng milimetro na LiDAR, isang sabungan na kalaban ng mga luxury jet. And here's the kicker. NASA production na. No waiting until 2030. No concept fluff. Ano ba din na ito ay totoo? About kaya at mabilis na sumusukat. Habang binabawasan ng mga Western automaker ang mga budget ng EV at humihingi ng mga subsidyo, kinuha lang ng China ang isang mapanirang bola sa rulebook. Hindi ito kotse. Ito ay isang babala. Isa na dadaan sa Detroit, Tokyo, Munich, at higit pa. At gayon pa man, halos walang nagsasalita tungkol dito. Ngunit ikaw ay, dahil narito ka, at ano ang iyong makikita ay maaring magbago kung paano mo tinitingnan ang mga kotse, kapangyarihan, at pandaigdigang pangingibabaw, magpakailanman. Kaya mag-subscribe na. Ito ay hindi lamang isa pang kwento ng EV. Ito ang kwentong ayaw nilang marinig mo. Nagsimula ito sa isang pangungusap, isang misteryosong linya na nakabaon ng maaslim sa isang paglabas ng gobyerno mula sa Ministry ng Industriya at Teknolohiya ng Impormasyon ng China. Ang susunod na pambansang klase ng sasakyan ay hindi na susunod sa Western segmentation. Iyon lang, walang karagdagang detalye, walang paglilinaw. Ngunit ang epekto, agad-agad. Sa Beijing, nag-aagawan ang mga analyst. Sa Tesla's Shanghai Gigafactory, ang mga inhinyero ay biglang tinawag sa huli-gabi ng mga shift sa pagsubok. May paparating. At hindi lang isa pang kotse. Wala pang 24 na oras. Bumaba ang kurtina. Inilabas ng BYD, electric juggernaut ng China, ang Ocean M. Isang compact hatchback, rear-wheel drive, na may mukha na parang nililok ng wind tunnel at wargod ng sabay-sabay. 550 kilometro ang saklaw. Baterya ng LFP. Sub-anim na segundo 0 hanggang 100 acceleration. Ang lahat ay nakabalot sa isang chassis na hindi katulad ng isang budget city car. Ito ay mukhang isang rally-bred performance machine. Ngunit hindi iyon ang shock. Ang presyo nun, 109,800 yen. Mga $15,000 iyon. Ang takot ay umaling-aungaw sa buong Atlantic. Ang panloob na roadmap ng Tesla para sa compact na Model 2 nito ay biglang nagmukhang sobrang presyo at huli. Ang mga leaked footage mula sa loob ng Giga, Texas, ay nagpakita ng galit na prototyping na parang nakakita ng multo ang team ng disenyo. Merits sila dahil hindi lang ito bagong BYD na kotse. Ito ang simula ng isang ganap na bagong kategorya ng automotive. Ang ministeryo ay hindi bluffing. Ang China ay tapos na sa paglalaro ng mga lumang tuntunin. Kinansela ng mga executive ng Ford ang mga panayam sa press. Inilak ni Rivian ang PR team nito. Maging ang Chinese unit ng Volkswagen nag-post ng malabong midnight tweet tungkol sa mga paparating na pagsasaayos. Samantala, dumagundong ang mga prototype ng Ocean M sa mga kalye sa Shenzhen na naitala sa daan-daang mga smartphone na nalampasan ang mga BMW i4 na mas mahigpit kaysa sa ID3. Ang kotse na ito ay itinayo upang patayin ang lumang klase ng EV at eksaktong ginagawa nito iyon. Ang TikTok ay ang larangan ng digmaan ngayon. Isang viral clip ang nagpakita ng Ocean M na nakapila sa isang traffic light sa tabi ng isang Mercedes EQB. Pagkalipas ng 3 segundo, ang EQB ay alikabok. Tumili ang electric torque ng Ocean M habang nanginginig ang camera para makasabay. Ano ka section ng dokumento ay hindi nagtatanong kung ito ay isang Tesla killer. Tinatanong nila kung gaano kabilis ito i-export. Ngunit sa likod ng maningning na debut na ito, may mas malalim na nangyayari. Ang Ocean M ang pinangunahan ng isang mas malaking plano. Ang mga leaked na email mula sa mga inhinyero ng CATL na inilathala ng isang hindi kilalang WeChat whistleblower
ay inilarawan ang sasakyan bilang Node 1 lamang ng NEV push. NEV? Bagong enerhiya na sasakyan. Ang kumot na termino ng China para sa EV revolution nito. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa mga baterya. Ito ay tungkol sa muling pagsusulat kung paano binubuo, ginawa, at na-update ang mga sasakyan. Ang Huawei. Ang Huawei na iyon ay tahimik na nag-embed ng bagong OS ng sasakyan sa loob ng Ocean M na idinisenyo. Hindi lamang para sa pagganap, ngunit para sa tuloy-tuloy na pagsasama sa mga device sa bahay, matalinong lungsod, at infrastruktura ng pagsubaybay. Nang sumakay ang driver sa kotse, ang kanilang smartwatch, telepono, home thermostat, at maging ang kanilang pampublikong transit card ay nag-adjust sa pag-sync. Ngunit narito kung saan ito nagiging mas madiskarte. Siyam pang modelo sa 5 iba't ibang Chinese na brand ay binuo sa parehong EV platform na nagpapagana sa Ocean M. Ang leaked blueprint ay nakatatak ng codename na G Platform X na sinasabing co-develop ng NIO, Xpeng, at CATL mula noong 2023. Isang arkitektura, maraming brand, shared supply chain. Ibig sabihin, itala ang mababang gastos sa production at hindi na synchronize na pag-update ng software. Kung may matukoy na anomalya sa baterya ang isang BYD na sasakyan, ang buong fleet sa iba pang mga brand ay makakakuha ng over-the-air alert. Ito ay hindi lamang pakikipagtulungan. Ito is pagsasama-sama. At ito ay nakabulag sa mga Western automaker sa US. Isang pangunahing automotive exec ang naiulat na nagsabi sa isang mamamahayag na hindi naka-record. Hindi ito patas. Nag-coordinate sila na parang isang operasyong militar at hinahabol pa rin namin ang mga quarterly na ulat. Hindi siya nagkamali. Sa katimugang lalawigan ng Guangdong ng China, isang pansubok na fleet ng Ocean Ms ang nakitang nagmamaneho. Sa Sidiam, na nasa gilid ng mga support van mula sa CATL at Huawei. Ang ilang mga kotse ay binago ang LiDAR system, ang iba ay natag bilang Variant A9. Hindi ito isang marketing stunt. Mukhang deployment ito. Ano ang mas nakakainis dito? Ang Ocean M ay hindi pa ang huling anyo. Tinutukoy ito ng mga panloob na dokumento ng BYD bilang Stage 1 Entry Disruptor. Ang Stage 2 ay iniulat na may kasamang solar supplemented, fast charge na mga variant. Stage 3, autonomous fleet operation na may built-in na National Fleet ID number. Ito ay Hans Innovation. Ito ay Innovation. Ngunit ang Ocean M ay hindi lamang kahanga-hanga sa papel. Nagsimulang lumabas ang mga real-world na pagsubok mula sa mga independenteng vlogger. Kinuha ito ng isang tech reviewer mula sa Germany sa buong winter simulation. Ang cabin ng sasakyan ay mas mainit kaysa sa isang Model Y. Isa pang reviewer ang nagmaneho nito sa mga baha na kalye sa lalawigan ng Fujian. Ang waterproofing, mas mahusay kaysa sa mga pamantayan ng industriya. Bawat detalye, mula sa rear underbody diffuser hanggang sa mga damper na kontrolado ng software, ay parang sinadya itong tumaas sa itaas ng klase ng presyo nito. Hindi lang tugma. Ernest Tegsimnanin o the crack ang bigay sa kanluran. Ang koponan ng disenyo ng GM ay iniulat na binasura ang kanilang compact na muling pagdidisenyo ng EV 2 linggo lamang pagkatapos ng pagbubunyag ng Ocean M. Iminungkahi ng panloob na komentaryo mula sa Ford na ang kanilang diskarte ay Jibosibid de Sadiasal. Pagkuha ng baterya ay hindi mapagkompetensya ng walang mga pakikipagsosyo sa sino. Kahit na si Tesla, na kilala sa domination ng innovation, ay napilitang gumawa ng mga hakbang. Tahimik silang bumili ng maliit na Canadian battery AI startup na nagtatrabaho sa mga thermal prediction algorithm. Ang parehong teknolohiyang ginagamit ng Ocean M sa real-time para mapanatili ang kahusayan ng LFP sa wala pang isang buwan. Pinilit ng isang hatchback na kumurap ang $1 trilyong na industriya. At ang pinakamasamang bahagi? Ito ay simula pa lamang. Ngunit habang ang epekto ay nanginginig sa mga boardroom, karamihan sa kanluran ay hindi pa rin nakuha. Nagtawanan sila. Ibinasura ang BYD bilang isa pang Chinese manufacturer na humahabol sa mga anino sa EV arena. Tinawag ito ng mga analyst sa Detroit at Silicon Valley na isang niche player.
Isang panrehiyong kuryusidad na walang pagkakataon laban sa pandaigdigang pangingibabaw ng Tesla. Ngunit sa loob ng mga glass tower at boardroom na iyon, ang mga nerbiyos ay nagkakagulo. Isang leaked na memo mula sa malakas na auto union ng Germany ang tumama na parang bomba. Maghanda para sa ganap na pagkagambala sa 2026. Ang wika ay malamig, hindi umaasa, hindi haka-haka, ngunit direktiba. Naghudyat ito ng paparating na pag-aalsa na bubuo muli sa landscape ng sasakyan ng Europe na posibleng mag-alis ng mga dekadang lumang alyansa at modelo ng negosyo. Ang punong tanggapan ng Tesla sa Palo Alto ay hindi immune. Ang mga pang-emergency na pagpupulong ay nagtipon sa likod ng mga saradong pinto na tinatawag na panloob na Project Redwood. Ang mga mapagkukunang malapit sa kumpanya ay nagsiwalat na ito ay isang direktang tugon sa banta ng Ocean M, isang misyon na bumuo ng isang compact. Abot kayang electric vehicle na maaaring hamunin ang presyo at tech head-on ng BYD. Ay mga inhinyero ay muling itinalaga, ang mga budget ay muling naayos. Ngunit ang presyon ay tumataas. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mga taon, mukhang na-corner si Tesla. Ang mga European regulators ay nag-scramble upang makasabay. Ang mga anti-dumping na taripa laban sa mga Chinese EV ay mabilis na na-draft. Mga panukala na lumilipad sa buong Brussels ng madalian. Ang mensahe ay malinaw. Protektahan ang domestic industriya mula sa isang pagdagsa ng abot-kayang, high-tech na pag-import. Ngunit ang paglipat ay may limitadong epekto. Hindi lang nag-e-export ang BYD sa Europe. Nagsiset up sila ng shop sa Southeast Asia na nagbukas ng 4 na bagong export channels sa mga market na gutom sa abot-kayang electrification. Samantala, ang Ocean M ay tahimik na gumulong sa mga lungsod na libu-libong milya ang layo, na nakakagambala sa mga pamilihan na hindi inaasahan ng sinuman. Hindi na ito kwento tungkol sa isang kotse. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Ang revolutionaryong bidirectional charging capability ng Ocean M, o V2G, ay dumating na built-in, standard, habang pinagtatalunan pa rin ng mga Western automaker kung ang bidirectional charging ay dapat timpak na versus isang mahal. Premium na feature. Binaligtad ng BYD ang script ng buo. Maaaring paganahin ng Ocean M ang isang karaniwang sambahayan sa loob ng 3 araw sa panahon ng blackout na ginagawang lifeline ang isang sasakyan. Ang mga emergency responders sa Shenzhen ay nagsimulang mag-deploy ng mga sasakyan ng Ocean M bilang mga mobile power station, nagsasaksak ng mga medical na device, portable cooker, at baging ang mga ilaw sa baha sa panahon ng pagkawala. Mabilis na inangkop ang infrastruktura ng lungsod na nag-install ng mga smart pole na katugma sa Ocean M, mga street lamp na dumoble bilang mga charging hub at power relay. Sa kabilang panig ng mundo, say New York at London, nahihirapan pa rin ang mga lungsod sa mga sporadic charging station at patchy grid integration. Itinuring ng mga legacy na manufacturer ang bi-directional tech na parang isang naisip. Isang magandang may, hindi isang pangangailangan. Ang BYD, samantala, ay gumagawa ng isang ecosystem kung saan ang kotse at ang grid ng lungsod ay huminga ng magkasama. Isang tuloy-tuloy na network ng kapangyarihan, impormasyon, at kadaliang kumilos. Ito ay higit pa sa pagbabago. Ito ay isang tahimik na revolution na walang nakitang darating. At sa ilalim ng lahat ng makikinang na unveiling at viral na TikTok na mga video, isang nakatagong sandata ang nasa ubod ng pag-angat ng BYD. Ang kabuuang in-house supremacy. Ang mga cell ng baterya ng Ocean M, mga dekuryenteng motor, mga algorithm ng software, at produksyon ng microchip. Bawat bahagi na ipinanganak mula sa sariling mga pabrika ng BYD. Walang pag-asa sa nanginginig na mga pandaigdigang supply chain. Walang paghihintay para sa mga naantalang pagpapadala o kakaunting materyales. Walang galit na pag-aagawan para sa mga semiconductor sa isang mundong pinahihirapan ng mga kakulangan sa chip. Ang vertical integration da it ay sagbimais sa BYD ng isang walang awa na kalamangan, bilis, kung saan ina-update ng mga Western automaker ang software ng sasakyan tuwing 2 hanggang 3 taon. Itinulak ng BYD ang mga pangunahing update tuwing 6 na buwan. Now it ay malit na pag-ayos ng bug. Sila beta ay mga nagpapalit ng laro, mga bagong algorithm ng kahusayan,
mga protocol sa kaligtasan, mga sistema ng pamamahala ng baterya na nagtulak sa saklaw at tibay na lampas sa mga inaasahang limitation. Ang kanilang bagong silicon carbide, ASIC, inverter na teknolohiya lamang ay nagpalakas ng hanay ng Ocean M ng 15% nang hindi tumataas ang laki ng baterya. Nangangahulugan iyon ng mas mahabang pagmamaneho sa mas kaunting timbang at gastos, isang pangunahing hakbang. Ibinubulong ng mga tagaloob ng industriya na si Tesla sa sandaling ang hindi mapag-alinlangan ng pinuno sa EV tech. IG maaaring magkaroon ng pakikipagtulungan sa mga kumpaniyang Tsino sa lalong madaling panahon upang makasabay. Ang mga mesa ay lumiliko. Ang dating isang kera ay nagiging isang chess match, kung saan ang BYD ay naglalaro ng 4D chess sa isang pandaigdigang yugto habang ang iba ay pinagtatalunan pa rin ang mga pambungad na galaw. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga pabrika. Ito ay tungkol sa muling pagsulat ng mapa ng electric mobility mismo. Ang mga merkado na minsang binaliwala o minamaliit ay biglang mga frontline sa isang pandaigdigang pagkuha. Hindi ito nakita ng India na darating, maging ang Brazil o Morocco. Ngunit ngayon ang tatlo ay nanonood ng isang EV tidal wave na tumaas mula sa silangan at yung pangalan nito ay Ocean M. Walang Super Bowl ad, walang marangya na paglulunsad sa CES, mga tahimik na pirma lamang, maingat na batayan ng pabrika, at isang hindi nasabi na mensahe. Ay kotse na ay wants dito para sa hype. It ay dito para sa pangingibabaw. Sa India, ang BYD ay nakakuha ng ginto, hindi sa Bollywood, ngunit sa burokrasya. Ang isang dati ng tinanggihang panukala sa pabrika ay biglang nag-greenlit noong unang bahagi ng 2025 pagkatapos. Sumang-ayon ang BYD sa isang mayoryang lokal na manggagawa at mga programa sa pagsasanay sa trabaho na particular sa EV. Makakakuha ang Gujarat at Tamil Nadu ng isang napakalaking planta ng Ocean M Assembly na magpapalabas ng 200,000 unit taon-taon. And here's the twist. Hindi sila i-export. Doon sila nananatili. Sa Brazil, kinuha ng BYD ang isang patay na planta ng Ford sa Kamachari at ni-retrofit ito sa loob lamang ng 8 buwan. Walang bagong land deal, walang delay, instant presence lang. Mga gastos sa pag-import ng Latin America? Wala na. Nagsisimula ang production sa Quarter 4 at pagkatapos ay dumating ang Morocco, ang African gateway sa Europa. Hindi lang lupa ang nakuha ng BYD. Nakakuha sila ng Free Trade Corridor, ang mga bansa sa Africa na sabik na laktawan ang dependency sa fossil fuel, ay nag-alok ng zero import duties at eksklusibong mga karapatan sa pamamahagi. Ang Ocean M ay tatama sa Kenya, Nigeria, at South Africa ng walang mga taripa at walang mga kakumpetensya. Ngunit ang tunay na pagbabago ay hindi ang kotse. Ito ang konteksto. Hindi itinayo ang Ocean M para sa mga binuong lungsod. Idinisenyo ito para sa mga nakalimutan. Sa kanayunan ng India at Central Africa, kung saan halos hindi umiiral ang power grid, naglulunsad ang Ocean M na may mga modular na istasyon ng pagpapalit ng baterya na hindi nangangailangan ng kuryente. Walang wire, walang timbang, mga old-school mechanics lang na may bagong age tech. Ang resulta, sa loob ng 24 na buwan, maaaring takpan ng Ocean M ang 3 kontinente kung saan walang presensya si Tesla. Hindi dahil mas mabilis ang BYD, ngunit dahil ito ay naghahanap kung saan walang ibang nag-abala. At kapag iniisip mo na ay tungkol sa sukat, ito ay nagiging science fiction. Ito ay hindi lamang isang $15,000 EV. Ito ay isang 15,000 driving instructor. Ang Inside Ocean M ay isang neural co-pilot, hindi isang gimmick. Ngunit isang sistema ng pag-aral na sinanay sa milyon-milyong milya ng totoong data sa pagmamaneho sa kagandahang loob ni Didi. Sa bawat pagliko, preno, pagpapalit ng lane, ito ay nanonood. It nagpapayo. Ito ay nagbabago. Bago sa mga EV, nag-aalok ito ng interactive na kurso sa pagmamaneho sa mismong dash na may mga real-time na suhestyon upang bawasan ang pagkawala ng enerhiya, pahabain ang saklaw, at pahusayin ang kaligtasan. Miss a turn? Hindi lang ito nagre-reroute. Nagtuturo ito sa iyo kung bakit mo ito napalampas at kung paano hindi na mauulit. At ito ay personal.
Lumalambot ang suspension kapag natukoy nito ang arthritis sa mga matatandang driver. Nagbabago ang Regon braking habang pinag-aaralan nito ang iyong mga gawi. Ginagamit pa nito ang iyong ritmo sa pagmamaneho upang baguhin ang resistensya ng pagpipiloto, tulad ng pag-aaral sa iyo ng kotse. Ngunit hindi ito ilang palabas sa Silicon Valley. Ito ay patented sa China sa ilalim ng pangalang Neural Adaptive Steering Suite at ito ay patungo na sa production. Samantala, sa US, ang mga executive ay nasa pagtanggi. Ngunit ang mga mangangalakal, hindi sila. Ang Wall Street ay bumubulong kung ano ang hindi sasabihin ng Detroit ng malakas. Ang EV market ng Amerika ay overvalued, overhyped, at inaatake nang ibinaba ng BYD ang $15,000 na tag ng presyo para sa Ocean M. Hindi natuwa ang mga analyst. Nagpanic sila. Binasag ng numerong iyon ang psikolohikal na palapag para sa inaasahan na babayaran ng mga mamimili. At ang bawat brand na may compact EV na higit sa 25,000 ay biglang nagmukhang lipas na. Binabawasan ng Ford ang gastos nito sa EV ad. Naantala lang ng General Motors ang Ultium timeline net sa pang-4 na pagkakataon ngayong taon. Hyundai, pagbabalik sa mga paghahatid sa North American. Ang bagyo ay hindi pa dumarating at ang mga kumpanya ay nag-agawan upang magbawas ng timang. At narito ang kicker. Hindi na kailangan ng Ocean M ang US market para manalo. Ginagawa nitong walang kaugnayan ang Amerika sa kwento ng tagumpay nito. Ngunit ang US ay hindi maaring sabihin ang parehong tungkol sa Ocean M. It ay hindi isang digmaan ng mga tampok na nangayon. Ito ay isang digmaan ng oras. At ang oras para sa industriya ng sasakyan sa kanluran ay naubos na. Ngunit para sa BYD, ito ay hindi lamang tungkol sa pagkapanalo sa karera. Ito ay tungkol sa muling pagsulat ng mga panuntunan ng laro ng buo. Habang ang iba ay nagmamadaling humabol, ang BYD ay naglabas ng isang hakbang na hindi lamang matapang. Ay kirurhiko. Ang kanilang pinakamapangahas na welga pa, hindi isang mas mabilis na baterya. Hindi isang mas murang motor. Ngunit isang kumpletong pagkuha sa upuan ng driver. Sa literal. Ang bagong D-Pilot 1000 system ay handa ng ilunsad na may antas 4 na autonomiya sa loob ng ilang buwan, na ginagawang isang matalinong makina na nagtutulak sa Ocean M mula sa isang kotse. Hindi kailangan ng tao. Nilagyan ng mga cutting-edge na LiDAR array at dual vision camera. Ang Ocean M ay nagmamapa ng mundo sa real-time ng may surgical precision. Hindi tulad ng scattered level 2. 5 autopilot ng Tesla na nakikipagbuno pa rin sa mga labasan sa highway at kaguluhan sa lungsod. Ang BYD ay nangangako ng ganap na hands-off na pagmamaneho sa mga masikip na trapiko, mga lansangan sa lungsod, at ng mga komplikadong kondisyon ng panahon. At narito ang kicker, walang mahal na modelo ng subscription na pumipigil sa pag-access. Ang antas 4 na autonomiya ay karaniwang inihurnong sa 15,000 na tag ng presyo. Ang self-driving na hinaharap ng industriya ng EV, na dating isang marangyang pangarap, ay biglang abot kaya ng milyon-milyon. Sa likod ng pambihirang tagumpay na ito ay ang 5G V2EX network na suportado ng Estado ng China, isang sistemang sasakyan sa lahat ng bagay na eksklusibong na optimize para sa mga bagong sasakyang pang-enerhiya. Ang mga kalsada, mga ilaw ng trapiko, maging ang mga pedestrian ay konektado sa isang malawak na mesh ng pagbabahagi ng data at agarang reaction. Lahat ay idinisenyo upang i-maximize ang kaligtasan at kahusayan. Ang Ocean M ng BYD ay binuo upang umunlad sa ecosystem na ito, isang malaking kaibahan sa mga pira-pirasong 4G network na sinasandalan ng Tesla at Western na mga automaker. Ito ay hindi lamang tech. It ay isang geopolitical na gilid. Isang buong bansa na naglalagay ng mga infrastruktura nito sa paligid ng isang bagong generation ng mga sasakyan. Habang ang kanluran ay nakikipagpunyagi pa rin sa tagpi-tagpi ng mga istasyon ng pagsingil at red tape ng regulation. Ang mga implication ay nakakagulat. Ito ay hindi na isang competition. Ito ay isang pagguho ng lupa. Ang kanluran ay hindi lamang nawawalan ng lupa. Ito ay nasa likod na. Ang Ocean M ay hindi na isang kotse lamang. Ito ang blueprint para sa susunod na dekada ng global mobility.
Nahaharap ngayon ang mga bansa sa buong mundo sa isang mahirap na pagpipilian. Labanan ng tidal wave at panganib na mahulog sa teknolohikal at pang-ekonomiyang kawalan ng kaugnayan o gamitin ang mga bagong pamantayan at panganib na ibigay ang soberanya sa kanilang mga network ng transportation sa mga dayuhang kapangyarihan. Ang tunggi mamimili ay nagising sa ibang dilema. Magbayad ng premium para sa mga legacy na brand na kupaakan kumakapit sa kumukupas na kaluwalhatian o sumali sa isang revolution na naghahatid ng teknolohiya, about kaya at kapangyarihan na hindi kailanman. Ito ay hindi tungkol sa horsepower o 0 hanggang 60 beses na. VAR power ay tungkol sa kung sino ang kumokontrol sa hinaharap ng paggalaw, data, at infrastruktura. Ang China ay hindi lamang pumasok sa karera. Muling isinulat nito ang mga panuntunan. Muling idisenyo ang track at inilunsad mula sa panimulang linya sa mga susunod na taon. Ang tanong ngayon ay salhiri kung ang mundo ng EV ay mababago. Ito ay kung gaano kabilis at gaano kalalim. Ang pagbabagong iyon ay aalingaw-ngaw sa bawat kalye, bawat lungsod, bawat bansa. Kung sa tingin mo ay naayos na ang laro ng EV, isipin muli. Ang Ocean M ay simula pa lamang. I like, I share, at I subscribe. Dahil maaaring hindi lang magmaneho ang susunod na sasakyan, maaari itong magdesisyon. At narito tayo para sirain ang lahat. Kaya't habang ang mga Western automaker ay nauubusan ng oras, ang BYD ay nangunguna sa karera. Walang patawad, hindi mapigilan, at ngayon ay nagsasarili. Ang Ocean M ay hindi lamang isang kotse. Ito ay isang declaration. Ang isang bagong pang-industriya na edad ay nagbubukas. At ang kanluran ay hindi na nangunguna dito. Kung nahuli ka nitong hindi nakabantay, I like ang video. Kung ito ay nagbukas ng iyong mga mata, ibahagi ito. Para sa higit pang nakakagulat na pagbabago sa teknolohiya at kapangyarihan, mag-subscribe and ipaalam sa amin sa mga komento. Ito ba ang sandaling mawala ni Tesla ang corona nito? O ang kislap na muling nagniningas sa susunod na revolution nito?